Dear Amihan Stories presents 2 Months to Win Tito Doc's Heart. Written by Binibining Manunulat. Miss, kamusta na pakiramdam nyo? Isang mahinang boses ang unti-unting gumising kay Talia mula sa kaniyang malalim na pagtulog. Nang magmulat siya'y isang nurse ang nakita niyang nakatayo sa tabi niya. Ouch! Inda niya nang maramdaman ang sakit ng kaniyang ulo. Para ding nilamog ang katawan niya. Nasaan ako? Mahina niyang tanong sabay hawak sa ulong masakit. Sa St. Martin Hospital po, ma'am. Naaksidente po kayo kahapon sa highway. Pero wag po kayo mag-alala ha. Minor injuries lang naman po ang natamo nyo. Nagkataon din na may dumaan na doktor at siya mismo ang nagdala sa inyo rito. Doktor? Nagtaas siya ng kilay. Sino? Gusto ko sana siyang pasalamatan. Si Dr. Rowan de la Vega po, ma'am. Nalaglag ang panga ni Talia. Rowan de la Vega? Hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan kung saan madalas na bumibisita sa bahay nilang lalaki. Matalik itong kaibigan ng kanyang ama at naging ka-close na rin niya kalaunan. Nawala lamang ang komunikasyon nilang dalawa nang mamatay ang kanyang ama at mas pinili niyang manirahan sa Australia kasama ang kanyang tiyahin, habang ito naman ay nag-focus sa pangarap nitong maging isang doktor. Si Dr. De La Vega? Muli niyang tanong, para lang makasigurado. Opo, ma'am. Siya po ang tumingin sa inyo kagabi. Babalik daw po siya mamaya para i-check ulit ang kondisyon niyo. Nang marinig yon ay napangiti si Talia. So, makikita ulit kami. Okay. Thank you. Pasasalamat niya sa nurse. Makalipas ang ilang oras, nagising siyang muli dahil sa marahang katok sa pinto. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya kahihintay sa lalaki. Talia? Binalingan niya pumasok sa loob ng kwarto. Tumambad sa kanya ang lalaking halos hindi na niya makilala. Nakasuot ito ng puting coat at gwapong-gwapo sa suot. Hindi niya maiwasang mamangha at muli na namang nanariwa sa kanyang alaala ang nararamdaman niya para sa lalaki noon. Dr. Rowan? Mahina niyang sambit sa pangalan nito. Ngumiti sa kanyang huli at halos mangisay siya sa kilig. Ang gwapo talaga nito. You look better than last night, sabi ni Rowan habang tinitingnan ang chart na hawak. I was worried you might need stitches. Thank you, sagot niya bahagyang naiilang sa mga tingin nito sa kanya. Ikaw pala yung doktor na tumulong sa akin. I didn't expect that. Gusto kitang makita ulit pero hindi sa ganung paraan, sagot nito. Mabuti na lang I was on my way home when I saw the accident. Natahimik silang pareho. Pansin na pansin ni Talia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ganoong-ganoon din ang epekto sa kanya ng lalaki nung bata pa siya. You've grown a lot, sabi ni Rowan kalaunan. Last time I saw you, you were what? 14? 17. Mabilis niyang sagot sa ngumiti ng nakakaloko. So, do I still look 17 to you, Doc? Nag-angat ito ng tingin. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi agad sumagot si Rowan. Sa halip, inilagay nito ang chart sa tabi at nagsalita ng mahinahon. You should rest, Talia. Ngumiti siya. You didn't answer my question, Daddy. Natigilan si Rowan para itong binuhusan ng malamig na tubig. Talia, seryosong sambit nito. Don't call me that. Why not? Inosenteng ngumiti si Talia. You used to be so close with my dad. You're practically family. Huminga ng malalim si Rowan at napailing. You know, that's not what I meant. Then, what did you mean, Doc? Talia, saway nito sa mahinahong boses. You're making this awkward. Am I? Tumaas ang isang kilay niya at inayos ang pagupo. Sinasadya ang pag-angat ng kumot na bahagyang naglantad sa kanyang hita. Sorry, Doc. Maybe I'm just trying to make you smile. Napapikit si Rowan, tila pilit na tinatanggap ang kalokohan niya. Kung buhay lang siguro ang kanyang ama, tiyak na napagalitan na siya nito. Pero hindi niya kasi mapigilan ang sarili na magbigay ng motibo sa lalaki. She likes him, and she miss him a lot. You need rest. Anito, malamig na ang tinig ngayon. I'll check on you tomorrow.
Hindi ba pwedeng mamaya ka na lang umalis? Ilang taon din akong nanirahan sa Australia. Ang tagal na nung huli tayo nagkita. Kung hindi pa ako na-aksidente, hindi pa kita makikita ulit. Kumusta ka na? Tanong niya. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng lalaki. I'm fine, Tally. I'm just tired. Sagot nito. Tally? She misses the endearment from him. Ito lang kasi ang hinahayaan niyang tawagin siyang ganon. Napangiti siya. Ako ba, hindi mo kakamustahin? Nag-angat ito ng tingin sa kanya. How are you? Namimiss mo na ba ang daddy mo? Tumango siya. Of course, yes. I miss him every day. Si daddy lang ang kinamulatan ko magulang. At mahal na mahal ko siya. Sadly, hindi man lang niya ako nakitang maabot ang mga pangarap ko. Hindi man siya pisikal na nandito, pero alam ko kung nasaan man siya ngayon, masaya siya para sa'yo ngayon. Sigurado akong proud na proud din siya sa'yo. Are you proud of me, Rowan? Tanong niya. Uncle Rowan, Tally. Pagtatama nito, sumimangot siya. Alam mo naman kung anong nararamdaman ko para sa'yo, Rowan. Bata pa lang ako, inamin ko na yan. At hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo, Tally. But I'm not a kid anymore, Rowan. Alam at naiintindihan ko na kung anong nararamdaman ko. I'm 20 years old now, and soon I'll be 21. Umiling ang lalaki. That's enough, Tally. Kalimutan mo na kung ano man nararamdaman mo para sa akin. You're heartless. Marami ka pang makikilalang ibang lalaki, Tally. Yung mas bagay sa'yo at mas deserving sa pagmamahal mo. At hindi ako yun. Tumalikod na sa kanya ang lalaki. Ngunit bago pa man ito makalayo, ay nagsalita na siyang muli. Can I stay at your place, Uncle Rowan? 2 months lang. Hanggang matapos lang ang bakasyon ko rito sa Pilipinas. Pagkatapos na naalis na rin ako, hindi na kita guguluhin pa. Labag sa kalooban na pakiusap niya rito. Tumango ito. Pwede ka na lumabas ngayon. Hintayin mo na lang matapos ang shift ko at sabay na tayong umuwi. Where are your things? Hotel. Nakapag-check-in pa ako bago nangyari ang aksidente. Sa hotel lang siya nag-check-in. Wala na kasi silang bahay sa Pilipinas. Mas pinili niyang ibenta yon nung mag-migrate siya at ang kanyang tiyahin sa Australia. Okay. Yun lang at umalis na rin ito. Ni hindi man lang nagpaalam. Bumuntong hininga si Talia. Hindi na niya pinansin ang malamig na tono ng kaniyang si Rowan. 2 buwan naman silang magsasama sa isang bahay. Kaya may oras pa siya para akitin ito. Wala talaga siyang ibang gagawin ngayong bakasyon niya, kundi paibigin ng lalaki. Ang laki ng penthouse mo, Uncle Rowan. Ikaw lang ba mag-isa nakatira rito? Sa kabilang banda ay tanong ng makulit na si Talia kay Rowan. Katatapos lang ng duty niya sa hospital at kauuwi lang nila galing sa hospital. Sa penthouse niya sila dumiretso. Yeah, malamig niyang sagot. Ngumuwi ang babae. Hindi bang boring nun? Wala ka man lang dinadalang kaibigan dito, girlfriend? Pangungulit pa nito sa kanya. Hindi na namin kailangang mag-bonding ng mga kaibigan ko. Dahil araw-araw naman kami nagkikita-kita sa hospital. Wala rin akong girlfriend. Sagot niya. Pero dati, nagkaroon ka naman? Tanong ulit nito. Bumuntong hininga siya. Ayokong pag-usapan. Malamig niyang sagot. Bakit naman? Tally, wag na makulit. Pagod ako ngayon. Halika na sa taas, ituturo ka magiging kwarto mo pansamantala. Tugon niya. Natahimik naman ang babae at sumunod sa kanya. Kinuha niya ang maleta nito at iniakyat yun papuntang 2nd floor. Tumigil siya sa kanyang kwarto. This is my room. Kung may kailangan ka, pwede kang kumatok anytime. Turo niya sa kanyang kwarto. Itong kwarto na ito naman ay off limits. Wag na wag kang papasok dito kung ayaw mo mag-away tayo. Aniya sabay turo sa kwarto sa kanyang kanan. Bakit? Anong meron dyan? Kuryosong tanong nito. Wala, basta sumunod ka na lang. Sagot niya. Ito naman ang magiging kwarto mo. Sabi niya sabay bukas sa pinto sa kanyang kaliwa. Wow, ang ganda! Thank you, Uncle Rowan! Sabi nito. Nagulat siya nang bigla na lamang nitong halikan ang kanyang pisngi. Hindi na lamang siya nag-react para hindi na humaba pa ang usapan nila. Pagod na siya at kailangan na niya magpahinga. Pagpasok ni Rowan sa kanyang kwarto, ay hindi na niya namalayang nakatulog din pala siya agad sa sobrang pagod.
Nagising na lang siya nang makaamoy ng nilulutong sinigang. Nagluluto marahil si Talia. Bago bumaba ay naligo at nagbihis na muna siya. Nang makababa sa kusina ay natawa siya nang makitang bahagyang umiindak ang katawan ni Talia sa saliw ng musika. Natigilan siya. Nakasuot ng puting sando si Talia at kitang-kita ang side boob nito. Sa pang-ibaba na may gray na cotton shirt na sobrang ikli. Ang mahaba at kulot nitong buhok ay nakaladlad. Expressive ang mga mata nito. May matangos na ilong at mapupulang labi. Bata pa lang si Talia, alam na niyang maganda talaga ito. Pero hindi naman niya inaasahang magiging ganito kaganda ang babae. Gising ka na pala, Uncle Rowan. Pasensya ka na kung pinakilamanan ko ang mga gamit mo rito sa kusina ha. Nagugutom na kasi ako eh. Sabi ni Tali nang mapansin siya. It's okay, I don't mind. Sagot niya. Kain na tayo. Niluto ko ang paborito mong ulam. Sinigang na hipon. Anito. Tumango siya at naupo na sa kabisera. Pinagsilbihan siya ng babae. Ito na ang naglagay ng kanin sa kanyang plato at ulam sa kanyang tasa. Pagtikim niya sa niluto nito'y nagulat siya nang malasahan ang linamnam ng ulam. Masarap ka pala magluto. Buti't marunong ka. Aniya. Talaga? Masarap? Kapag wala kasi akong pasok sa school ko sa Australia, naging banding na namin ni Tita Martina ang pagluluto. Tumango siya. Ano palang kursong tinapos mo? Anong plano mo ngayon? Architecture. Wala pa akong plano ngayon kundi ang magsaya sa bakasyong ito. Hindi naman din ako pinapressure ni Tita Martina na maghanap ng trabaho. Pero magtitingin-tingin pa rin ako. Sagot nito. Architect Talia Chavez. Nakangiting banggit niya. Dito mo ba balak maghanap ng trabaho o sa Australia na? Baka sa Australia na lang. Wala namang rason para magstay pa ako rito sa Pilipinas ng matagal. Wala na akong pamilya rito. That's not true, Tali. I'm your family. Tugon niya. Mapait nang umiti ang babae. Thank you, Uncle Rowan. Nabisita mo na ba ang puntod ng daddy mo? Day off ko bukas. Pwede kita samahan. Sabi niya. Really? Thank you. Maaga pa lang kinabukasan ay gumising na si Talia. Naghanda agad siya ng usual breakfast. Bukod kasi sa pagbisita nila sa puntod ng kanyang ama, ay balak din nilang umattend muna ng Sunday Mass. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ni Rowan. Morning, Uncle. Nagluto na ako ng breakfast natin. Aniya. You didn't have to do all this, Tali. Bisita ka rito. Umiling siya habang inilalapag ang huling plato na may lamang itlog sa mesa. 2 buwan ako magiging sakit ng ulo mo. Kahit dito man lang, makabawi ako sa'yo. And I love cooking for you, so it's not a problem. Uncle Rowan, okay? Natahimik na lamang si Rowan, ngunit pansin ni Talia ang bahagyang pag-iling nito na parang natatawa. Alright, sabi nito. Lumapit at kumuha na ng mga niluto niya. Pero next time, ako naman ang magluluto. Napahinto siya. Saka bahagyang natawa. Ikaw? Marunong ka ba magluto, Uncle? Baka sunugin mo lang ang penthouse mo, ha? Naku, bata pa ako at marami pang pangarap sa buhay. Sumimangot ang lalaki. Of course I can cook. Sagot nito sabay abot sa tasa ng kape. I've been living alone 4 years now, Tali. You think I'll survive without learning how to cook? Tiningnan niya ito nang may ngiti sa labi. Ah, so meaning puro delata at instant noodles lang ang niluluto mo? Wow! Natatawang sagot ni Rowan. That's offensive. Pero sige, I'll let you judge next time. I'll make something special for you. Napasandal si Talia sa kanyang upuan. May naglalarong ngiti sa labi. I'll look forward to that, Uncle Rowan. Gusto ko makita kung anong kaya mong ilaban sa sinigang ko. Challenge accepted. Anito, kasabay ng banayad na pagtawa. Tahimik silang kumain pagkatapos nun pero ramdam ni Talia ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa pagitan nila ng lalaki. Paminsan-minsan napapatingin siya rito at hindi niya maiwasang purihin ang lalaki. He is so damn handsome. Tiyak na maiiyak si Adonis kapag nakita ang lalaki. Ang tikas din ng pangangatawan nito pero totoo nga kayang wala itong girlfriend. Para naman kasing imposible. Sino bang hindi magkakagusto rito? Napaawang na lamang ang bibig ni Talia nang maramdaman niya ang kamay ni Rowan na humaplos sa kanyang labi. Tinanggal lang pala nito ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang muka. Natigilan siya.
Pakiramdam niya ay parang huminto rin ang oras. Ilang segundo lang naman yun. Pero ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. "Sorry," sabi ni Rowan at mabilis na inilayo ang kamay sa mukha niya. "May buhok lang sa mukha mo." Ngumiti siya. Pinipilit na maging kalmado kahit may apoy na gumagapang sa pisngi niya. "It's okay, thanks." Umubo si Rowan at muling tumingin sa bintana. "We better hurry. Mass starts in an hour." "Yeah, I'll just clean this up and change." Sagot niya sabay tayo para magligpit. Habang abala sa paghuhugas ng mga plato, huminga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging conscious siya sa bawat kilos niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit sa tuwing naririnig niya ang tinig ni Rowan, may kung anong pumipintig sa loob niya. Is this what they call love? Mahal na ba talaga niya ang lalaki? Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakapaghanda na si Talia. Isinara niya ang zipper ng simpleng beige dress na suot niya na abot hanggang tuhod. Saka siya nagsuot ng maliit na hikaw. Hindi man siya nag-ayos ng bongga, halatang pinag-isipan pa rin niya ang itsura niya. Bago bumaba, nag-spray muna siya ng paborito niyang pabango galing sa isang mamahaling brand. Pagbaba niya, naroon na si Rowan sa sala. Nakasuot ito ng puting long sleeve polo na nakatupi hanggang siko at dark jeans na lalong nagpalitaw sa tindig nitong tila modelo sa magazine. Nakahilig ito sa sofa at may hawak na cellphone. Pero nang maramdaman ang presensya niya, ay agad itong napatingin sa kanya. "Ready?" Nakangiti nitong tanong. "Yap," sagot niya sabay lakad papalapit sa lalaki. "Ang aga mong natapos ha?" "It's my habit," sagot ni Rowan habang isinusot ang relo. "To be always early." "Good for you." Biro niya. "Ako naman, late is my love language." "Ayoko kaya na nagmamadali sa pag-aayos. Tinatamad ako lumabas kapag hindi ako satisfied sa ayos ko." Tumawa si Rowan at hindi niya alam kung bakit sa tunog pa lang nun ay parang kinikilabutan siya sa tuwa. "I'll keep that in mind," sabi nito. "Let's go." Tumango si Talia. Nang nasa kotse na ay tahimik lang silang dalawa sa biyahe. Tanging ang mahinang tugtog ng musika sa radyo na may lumang love song mula sa 90s ang ingay sa pagitan nila. "Uncle Rowan?" Tawag niya para maputol ang sariling iniisip. "Curious lang ako," sabi niya sabay ngiti. "Lahat ba ng mga babae nagkakagusto sa'yo kapag jumuduty ka na sa hospital?" Napatingin ito sa kanya sandali, bahagyang nagtaas ang kilay at saka ngumiti ng may halong biro. "What makes you think they did?" "Come on," natatawang sabi ni Talia. "You have that mysterious, serious doctor vibe. I bet a lot of women try to flirt with you." Nagkibit balikat si Rowan. "Maybe a few, pero I was too focused on my work to notice." Iniling-iling niya ang ulo. "So, you're saying kung nilapitan kita noon, hindi mo rin ako mapapansin?" Napalingon si Rowan at sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. "If you look at me like that," sabi nito sa mababang tinig, "I definitely would notice." Natigilan si Talia, marahang kinagat niya pang ibabang labi. Ramdam niyang umiinit ang pisngi niya, kaya dali-dali niyang ibinaling ang tingin sa bintana. "You're such a flirt for a Sunday morning, Uncle." Tumawa si Rowan. "You started it." "Yeah, but I wasn't expecting you to play along." "Too late to back out now." Tugon nito, saka muling nag-focus sa daan. "I was just kidding. You're so young, Tali. Hindi ko kailanman naisip na maaaring mahulog ka sa isang katulad ko." "But I really like you, Rowan. 2 buwan lang naman ako rito eh. Kaya pwede pang pagbigyan mo ako." "Pagbigyan san?" "Hayaan mo akong ipakita ko sa'yo kung gaano kita kagusto. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako naghihintay ng kahit anong kapalit. Okay na ako na nakakasama kita araw-araw." "Mali ang gusto mong mangyari, Tali." "Pumayag ka na please. Hindi naman ako magtatagal dito sa Pilipinas eh. Alis din naman ako, kaya hindi mo ako kailangang problemahin." Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga nito. "Fine, do whatever you want." Napangiti siya. "Thank you, Rowan." "Uncle Rowan." Sumimangat siyang muli. "Ang pangit namang pakinggan nun, Rowan."
Napailing na lamang ito. Tahimik silang dalawa sa sumunod na minuto. Pero hindi na muling naging ordinaryo ang hangin sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Talia ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso niya tuwing gumagalaw ang kamay ni Rowan sa manibela. At nang huminto sila sa harap ng simbahan, ay hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang bumaba. "Let's go?" Tanong ni Rowan habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tumango siya pero bago tuluyang bumaba, ay napatingin muna siya sa lalaki at bahagyang ngumiti. "You know what, Rowan?" "What?" "I think this is going to be a very interesting 2 months." Ngumiti rin si Rowan. "I'm starting to think so too." Hindi ka ba natatakot na mahulog din sa akin? Kasi alam mo, wala talaga akong ibang gagawin kundi ang paibigin ka sa loob ng 2 buwan. Bumuntong hininga ang lalaki. "Ikaw, hindi mo ba naisip na ang layo masyado ng agwat ng mga edad natin? I'm 14 years older than you, Tally." "Age doesn't matter, Rowan. Isa pa, hindi naman halata na ganun kalaki ang agwat ng edad natin. You still look so young, Daddy." Sagot niya. Naningkit ang mga mata ng lalaki. "Stop calling me that, Tally, or else." "Or else what, Daddy? Are you gonna spunk me?" "Talia Chavez!" Saway nito sa kanya. "Nasa simbahan tayo." "Harder, Daddy, please." Sagot niya pa at natatawang nagtatakbo papasok sa loob ng simbahan. Tahimik ang loob ng simbahan nang dumating sila. Maaga pa kaya kakaunti pa lang ang tao. Ang mga ilaw mula sa stained glass windows ay bumabagsak sa sahig na parang makukulay na anino. Umupo sila sa gitnang pew. Binalingan niya si Rowan na tahimik lang na nakayuko, tila abala sa pagdarasal. Samantalang siya naman ay pilit na nagfo-focus sa misa, pero hindi niya talaga makaya. "Ang tahimik mo." Bulong ni Rowan na bahagyang lumapit sa kanya. Nagkibit balikat si Talia. "Nasa simbahan tayo, Rowan. Baka pagalitan tayo ni Father kung magchichismisan tayo rito." Ngumiti si Rowan. "You're fidgeting. Something wrong?" "Nothing." Mabilis niyang tugon. "Siguro gutom lang ako." "Didn't you just eat?" "Yeah, mabilis lang talaga akong magutom. Nakalimutan mo na ba?" "Oo nga pala. Hayaan mo, sa susunod ako naman ang magluluto para sa'yo." "Kailan, Rowan? Hindi na ako makapaghintay eh." "Mamayang lunch." Napangiti siya. "Talaga?" Tumango ito. "Oo naman." "Thanks, Rowan. You're the best." Natahimik silang dalawa pagkatapos nun. Nakikinig na siya sa sermon ng pari nang muli na namang magsalita si Rowan. "You look nice today." Bulong nito sa kanya. Napatingin si Talia at bahagyang nagulat. "What?" "I said you look nice." Ulit nito. "That dress suits you perfectly." "Nakalimutan kong bata ka pa." Namula ang pisngi niya. "Stop it," sabi niya at pilit na pinipigilan ang pagngiti. "People might hear you." "Then let them. I'm just stating a fact." "Rowan," mariin niyang saway sa lalaki. "You're impossible." "I've been called worse." Sagot nito sabay kibit balikat. Natahimik ulit sila. Nagpatuloy ang homily ng pari pero halos hindi marinig ni Talia ang sinasabi nito. Lahat ng senses niya ay nakatutok lang sa lalaki sa tabi niya. Ang amoy ng sabon nitong nakakahilo sa lapit at ang pakiramdam ng presensya nitong parang kay lapit, kahit may pagitan naman silang 1 pulgada. "Why are you smiling?" Tanong ni Rowan. Tunog na parang nangasar. "Because you won't stop talking." Pabulong niyang sagot. "And because you're kind of ruining my concentration." "Sorry." Mahinang tugon nito. Pero hindi naman mukhang nagsisisi. "You can get back at me later." "Back at you?" "Yeah." Tugon nito sabay ngiti. "Flirt with me when we get home." Namilog ang mata ni Talia. "Rowan?" Natawa si Rowan. "Kidding. Focus na, promise." At sa wakas sa tahimik na ito, pero para sa kanya ay mas mahirap yon. Dahil sa katahimikan, mas malinaw niyang naririnig ang tibok ng puso niya at mas ramdam niya ang kakaibang kilig na unti-unting gumagapang sa pagitan nila. Nang tumayo sila para sa "Peace be with you," bahagyang tumingin si Rowan sa kanya at iniabot ang kamay. "Peace be with you, Tally." Tinanggap niya yon at marahang pinisil. "Peace be with you too, Daddy." Sumimangad si Rowan. Hindi naman mapigilan ni Talia na mapahalakhak,
Pero agad naman niyang pinigilan yun. Nakakahiya. Pero ito namang si Rowan talagang sinasagot ang mga paglalandi niya rito. Nakalimutan na ba agad nito ang sariling paniniwala? Hindi tuloy niya mapigilang hiligin at lalong ma-inlove sa lalaki. Pagkatapos nilang magsimba ay dumiretso na sila sa puntod ng kanyang ama. Sa daan papunta roon ay bumili ng bulaklak at kandila si Rowan. At yun ang pinagkaabalahan ng lalaki, habang siya na may halos maiyak na sa sobrang pangungulila sa kanyang ama. Si Daddy lang ang meron ako nun. Masaya na ako kahit na kaming dalawa lang. Dahil ibinibigay niya naman sa akin ang lahat eh. Nung namatay siya, hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Mabuti na lang at hindi naman ako pinabayaan ni Tita Martina. Maswerte pa rin ako kahit na naging ulilang lubos na ako. Kwento niya kay Rowan. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo. Noong mga panahon kailangan mo na masasandalan. Umiling siya. Naiintindihan ko naman, Rowan eh. Abala ka rin sa mga propesyon mo. At saka, hindi ko alam kung makakausap mo ba ako ng matino nung mga panahon na yon. Dahil nang mawala si Daddy, wala na akong ibang inisip, kundi kung paano siya susundan. The pain of losing him was excruciating. I got so depressed. I was crying every day and every night. Hanggang sa mapagdesisyon na ni Tita na umalis na lang kami ng bansa para unti-unti ako makalimot. Pero kahit na 4 na taon nang patay si Daddy, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakalimot at hindi na yata ako makakalimot pa. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Gusto ko sisihin ang sarili ko dahil hindi man lang kita nasamahan sa mga panahong yon. I'm so sorry that you had to experience all those things alone, Tali. Pero huwag ka mag-alala dahil simula sa araw na to, hindi ka na muli mag-isa. Ngumiti siya ng mapait. Imposible yan, Rowan. 2 months lang ako rito, remember? Pwede ka naman mag-extend. Umiling siya. A promise is a promise. Natahimik si Rowan at pinakatitigan rin siya. Hindi na siya sumagot bagkus itinuon na lamang niya ang atensyon sa puntod na kaniyang ama at taimtim na umusal ng dasal. 1 oras pa silang nanatili roon ni Rowan bago siya nagyayang umuwi. Pagbalik nila sa penthouse, ay dumiretso agad si Rowan sa kusina. Magpahinga ka na muna, sabi nito habang binubuksan ang refrigerator. Ako na ang bahala sa early dinner natin. Nagulat si Talia. Talaga? So, ito na ba yung sinasabi mong special meal na ihanda mo para sa akin? Exactly. Inilabas ni Rowan ang mga ingredients. Steak, herbs, butter, at asparagus. You're cooking steak? Wow, impressive! Tumuwid siya ng tayo at pinagmasdang maigi ang lalaki na abalang-abala na sa ginagawa nito. Hindi ko naman akalain na marunong ka pala talaga magluto. Marami ang hindi mo pa alam tungkol sa akin, Tali. Tugon ni Rowan habang pinupunasan ng chopping board. Pero wag ka mag-alala dahil may 2 buwan ka naman para malaman ang mga yon. 2 months is a long time, sabi niya habang pinaglalaroan ng isang kutsara. Baka magsawa ka kaagad sa akin. That's impossible. Tumingin to sa kanya, diretso sa mga mata. You're unexpectedly too entertaining to get tired of. Napairap siya pero hindi may tago ang ngiti. Flattering won't save you if you mess up that steak, Rowan. Noted, pero I'm confident na you'll love it. Sabi nito sabay tawa. Habang nagluluto si Rowan, hindi na napigilan ni Talia ang paghanga. Ang bawat paggalaw nito ay maayos at sigurado. Ang paraan ng paghawak sa kutsilyo, ng pagbaliktad sa karne, ng pagtilt ng pan para sa sauce. Hindi ito ang tipong lalaking nakikita niya lang sa mga kusina. Mukhang sanay na sanay nga ang lalaki sa pagluluto. Can I help you? Tanong niya. Sure, sagot ni Rowan. Sabay abot ng apron sa kanya. Wear this. Kinuha ni Talia yon, pero nangunot ang noon niya nang mapansin na kailangan niyang itali yun sa likod. Can you? Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay lumapit na si Rowan sa kanya. Tahimik itong tumayo sa likuran niya, at ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok habang itinatali ang apron. Masikip ba masyado? Tanong nito sa mahinang boses. No, ayos lang. Sagot niya na halos pabulong. Good.
Nang bumalik si Rowan sa harap niya ay pilit niyang iniiwas ang tingin. Pero hindi rin nagtagal ay napangiti siya. You know, Daddy, you're kind of dangerous when you're being nice. Dangerous? Tumaas ang kiling ni Rowan. Paano? Anong ibig mong sabihin? Because you make it too easy for me to forget you're supposed to be my dad's friend. Biro niya sabay kindat dito. Napangiti ito. And you make it too hard for me to remember that you're supposed to be just my guest. Natigilan si Talia, sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila, hanggang sa sumingaw ang amoy ng niluluto nito. Doon pa lamang naputol ang atensyon sa pagitan nilang dalawa. Steak's almost done, sabi ni Rowan sa boses na medyo paos. Can you set the table? Sige, ako nang bahala, sagot niya. At agad na lumayo para ipahinga ang dibdib niyang tila may hinahabol. Ilang sandali pa ay kompleto na ang hapunan. Steak, mashed potatoes, at simpleng salad. Tahimik silang kumain sa una, pero hindi nagtagal ay bumalik na naman ang usual na banter nilang dalawa. So, sabi ni Talia habang tinutusok ang gulay. Are you always this? Compose? Compose? Yeah. Parang kahit na anong mangyari, nandiyan ka lang, at pa-chill-chill lang. Hindi ka ba napipikon, napapahiya o natataranta? Of course I do. I'm still a human, Tali. You just don't look like it. Biro niya. You look like the type who never loses control. Maybe that's because I'm good at hiding it. Talaga? Ngumiti siya. So, kailan ka huling nawala sa kontrol? Sumulyap si Rowan sa kanya. Mariin, at ang titig nitong yun ay tila sinasagot na ang kanyang tanong. Now, mahinang sabi nito. Maybe now. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumawa na lang siya pero ramdam niyang nanuyong lalamunan niya sa naging sagot nito. Good one, sabi niya kahit ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Gusto niya na siya lamang ang naglalandi kay Rowan. Gustong-gusto niya na nakikita ang reaksyon nito sa tuwing tutuksohin niya ang lalaki. Pero bakit ganun? Mas matindi ang impact sa kanya kapag itong nagpapakilig. Sino ang nagsabing nagbibiro ako? Mahinahong tugon ni Rowan, sabay lagay ng baso sa mesa. Nakagat ni Talia ang kanyang pangibabang labi at natahimik na lamang. Pero sadyang wala sa vocabulary niya ang katahimikan. I think the steak's perfect. Sabi niya na pilit na binabasag ang bigat ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Glad you like it, sagot nito. Like it? Ngumiti siya. I love it. Pero next time, ako naman ang magluluto. Deal, sabi nito. But fair warning, if you cook for me again, baka masanay ako narito ka. Well, hindi naman siguro yun ganun kasama, diba? Tugon ni Talia. Natahimik ulit si Rowan. Pero sa ngiti nito, alam ni Talia na pareho silang nagkakaintindihan kahit walang sinasabi. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta si Talia na siya nang maghuhugas ng mga plato, kahit pa ilang ulit siyang pinipigilan ni Rowan. Hindi na niya ito pinansin pa. Ito ang nagluto ng kanilang hapunan, kaya tama lang na siya ang maghugas ng kanilang pinagkainan. Nagsuot pa siya ng simpleng apron na kulay beige, at ang kanyang buhok ay nakapusod ng magulo habang nakatalikod sa lalaki. Habang abala sa ginagawa, ay ramdam na ramdam niya ang panunod sa kanya ni Rowan. Sobrang nako-conscious siya, ngunit hindi naman niya magawang magreklamo. Stop staring at me, Rowan. Biro niya sa lalaki nang hindi na talaga makayanan. Nakakailang, you know? Napangiti ito. Sino nagsabing tumitingin ako sa'yo? Ha? Nag-aambisyon lang ba siya? Pero hindi. Ramdam na ramdam niya talaga at hindi siya pwede magkamali. Sino pa bang nasa likod ko bukod sa'yo? Tinapunan niya ang lalaki ng isang sulyap habang pinupunasan ng pinggan. Unless may multo rito sa penthouse mo. Nako, lalayasan talaga kita. Ayoko sa mga multo. Tumawa si Rowan at dahan-dahang lumapit sa kanya. If there is, I'll protect you. Huwag kang matakot, okay? Huwag mo sabihing... Napatigil si Talia nang maramdaman ang presensya ni Rowan sa likod niya. Naramdaman niya ang init ng hininga nito nang magdikit ang kanilang katawan. Rowan,
Mahinang tawag niya sa lalaki. Anito halos pabulong. Sobrang lapit mo naman yata. Hindi pa rin ito umatras kahit sinita na niya. Sa halip, kinuha nito ang plato sa kamay niya. Let me finish this. You've done enough. Hindi pa ako tapos. Talia. Putol ni Rowan at saka marahang tinanggal ang apron sa baywang niya. You're shaking. Huminga siya ng malalim. Napapikit siya sa nararamdaman na hindi niya alam kung dahil ba yon sa lamig ng aircon o dahil sa titig ni Rowan na para bang binabasa ang kaluluwa niya. I'm fine. Mahinang tugon niya pero hindi na siya makatingin dito. Sure ka? Tumango pa rin siya kahit na ang totoo ay hindi. May kakaibang kaba pananabik sa loob niya na matagal na niyang hindi naramdaman. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. This is the man she loves so much. Noon akala niya imposibleng maging kanya. Pero ngayon ay halos abot kamay na niya ito. Kaya lang bakit ganun? Kahit na magkasama lang naman sila sa isang bahay, ay tila kay hirap pa rin itong abutin. Rowan, pabulong na anas si Talia sa pangalan ng lalaki. Pero bago pa siya makapagpatuloy ay lumapit na ito at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Tell me to stop, utos ni Rowan sa kanya. Hindi siya makasagot. Sa halip ipinikit niya ang kanyang mga mata at yun na ang naging sagot niya. Sa sumunod na sandali ay parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi na napigilan ni Talia ang kanyang sarili at hinalikan na si Rowan. Akala niya'y magagalit ito o itutulak siya. Ngunit napasinghap na lamang siya nang tugunin nito ang halik niya. He had kissed boys before, pero ibang-iba ang pakaramdam ngayon na si Rowan ang kahalikan niya. Na-excite siyang paulit-ulit na tugunin ang mga halik nito. Kinakabahan siya, and at the same time, gusto niyang makasiguro na magiging pangmatagalan sa memorya nito ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Hindi niya alam kung anong klase ng mahika mayroon ang mga labi ni Rowan. Dahil para siyang nahipnotismo. Nang buhatin siya nito at dalhin sa kwarto nito'y wala siyang naging reklamo. Masayang masaya pa siya dahil matagal na niyang gusto na mangyari yon. Maagang nagising si Talia kinabukasan. Ilang segundo muna siyang nakatitig sa kisame bago tuluyang bumalik sa kanya ang mga nangyari kagabi. Ang nangyari sa kanilang dalawa ni Rowan. Ang mga titig nito at ang init ng iyakap nito na hanggang ngayon ay parang nakatatak pa rin sa balat niya. Napakapit siya sa kumot at marahing pumikit. Oh God, what did I do? Ramdam niya pa rin ang bahagyang pagod sa katawan. Hindi niya alam kung ilang beses nilang ginawa ang bagay na yon. Isa lang ang sigurado siya. Madaling araw na sila natapos ni Rowan. Hindi pa nga siya nito titigilan kung hindi lamang siya nakiusap. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, mahiya o kiligin sa nangyari. Nangyari ba talaga yun? O nananaginip lang siya? Calm down, Talia. Bulong niya sa sarili at saka marahang bumangon. Isinuot niyang maluwag na t-shirt na nasa gilid ng kama na alam niya kay Rowan. Shucks! May nangyari talaga sa kanilang dalawa. Hindi naman siya konserbatibo. At ginusto rin naman niyang nangyari pero hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Lumabas siya mula sa silid. Maingat ang bawat hakbang niya. Amoy pa lang ng kape mula sa kusina ay halos mapahinto na siya. Naroon si Rowan. Walang suot na pang-itaas at tanging itim na boxers lang ang suot. May hawak itong tasa at nakasandal sa counter na para bang walang nangyari. Good morning. Bati nito nang makita siya. Morning. Mahina niyang sagot. Did you sleep well? Tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Yeah, I guess. Napayuko siya, hindi makatingin sa lalaki. Natahimik silang dalawa. Tanging ang tunog lamang ng coffee maker at mahinang pagpatak ng ulan mula sa labas ang maririnig. Talia. Mahinang tawag ni Rowan, dahilan para mapatingin siya rito. About last night. Bigla siyang kinabahan. Rowan, please. No, listen. Putol nito sa kanya. Hindi ko pinagsisisihan, pero alam kong hindi dapat nangyari. You were vulnerable, and I wasn't. Mabilis niyang tugon. Hindi ako lasing, Rowan.
Alam ko ang ginagawa ko. Napailing ito at saka ngumiti ng malungkot sa kanya. All the more reason why I should have stopped. Hindi siya nakapagsalita, napalunok lang siya. Ramdam ang sakit ng mga salitang yan. Hindi nga nito harap-harapang sinabi sa kanya na hindi nito pinagsisisihan ang nangyari sa kanila. Pero sa reaksyon nito ngayon, ay parang ganun na rin naman. I'll make breakfast, sabi niya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Tumalikod siya agad, pero bago pa siya makalayo, ay marahan na siyang hinawakan ni Rowan sa braso. Tali, bulong nito. Let's not complicate things, please. Napapikit siya, pilit pinipigilan ng luhang gustong tumulo. Too late for that, Rowan. Mahina niyang sagot, at tuluyan siyang lumayo. Iniwan nitong nakatayo sa gitna ng kusina. Nagulat sa sinabi niya. It was her first time. Dapat masaya siya dahil naibigay niya ang una niya sa lalaking mahal. Pero heto siya ngayon at nasasaktan. Pagkatapos magluto ay pumasok agad siya sa silid. Hindi na siya kumain dahil awkward lang kung magkaharap sila sa mesa. Maya-maya ay kumakatok na sa pinto si Rowan. Nakikiusap ito na mag-usap silang dalawa. At na kailangan na niyang kumain. Hindi niya ito pinansin at nagkunwaring tulog. Masama ang loob niya at naiinis siya rito. Nagkatotoo ang pagpapanggap niyang tulog. Tanghalian na nang magising siya. Agad siyang tumayo at lumabas. Wala nang lalaki dahil paniguradong may trabaho na ito. Siya na may mas pinili na lang na kumain at maglinis pagkatapos. Magpapahinga na siya nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang tita Martina. Nasaan ka? Ilang araw ko lang hinihintay ang tawag mo. Masyado ka naman yatang natuwa dyan sa bakasyon mo. Sikmat sa kanya ng tiyahin. Nasa penthouse po ako ni Rowan, yung kaibigan ni Daddy. Sagot niya. Si Dr. Rowan? Bakit diyan ka nagstay? Marami ka naman pera at kayang-kaya mong magbayad ng 2 buwan na stay sa isang hotel. Sagot nito. Noong unang dating ko po kasi naaksidente ako. Mabuti na lang nakita ko si Rowan at siyang tumulong sa akin. Hindi ko na po binanggit sa'yo dahil ayoko po mag-alala ka pa. Pero okay na naman po ako. Tapos, yun po. Nag-request na po ako kay Rowan na sa kanya na muna ako magstay. Pumayag naman siya. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Mag-aalala at mag-aalala pa rin ako sa'yo. Kumusta ka naman dyan? Okay naman po ako, tita. Sobrang na-enjoy ko po ang bakasyon ko. Iniisip ko nga pong pumunta ng El Paraiso ngayon para makapag-relax naman ako. Magpaalam ka kay Rowan. Sagot nito. Marami pa silang pinag-usapan ng kanyang tiyahin, ngunit minadali niya itong tapusin nang biglang dumating si Rowan. Kinabahan siya. Akala pa naman niya ay nasa trabaho na ito. Pwede ba tayo mag-usap? Papunta ako sa El Paraiso ngayon, Uncle Rowan. Putol niya sa mga sasabihin pa nito. What? Alis ka? Dahil ba sa nangyari? Umiling siya. Hindi. Alam mo naman na nagbabakasyon lang ako rito, di ba? Gusto kong sulitin ang bakasyon kaya pupunta ako doon. Susama ako. Natawa siya at saka umiling. May trabaho ka, ayoko nang maabala ka pa. Sagot niya. At bakit Uncle Rowan na naman ang tawag mo sa akin? Yun naman ang gusto mo, di ba? Nagsisisi ka ba sa nangyari? Hindi, Tali. Pero sa naging reaction mo, parang gano'n na rin ang gusto mong ipahiwatig sa akin. I'm sorry. Tumango siya. Okay lang. Sinabi ko naman na hayaan mo lang ako na ipakitang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko naman hiniling na tugunin mo pabalik ang pagkakagusto ko. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. It was my first time, Uncle Rowan. Akala ko, dapat masaya ako. Kasi sa'yo ko nabigay yon. Pero hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang reaction ko ngayon. Hindi mo kailangang umalis, Tali. Mahina ngunit maring sabi ni Rowan habang tinititigan siya. Kita sa mga mata nito ang pagkalito at pag-alala. Hindi naman ako aalis para lumayo sa'yo. Mahinahon niyang sagot kasabay ng pag-iwas ng tingin. Gusto ko lang naman na magpahinga. Na makapag-isip-isip. Magpahinga? Mag-isip? Lumapit sa kanya at saka tinitigan siya ng mabuti. Hindi mo kailangan gawin niya na mag-isa, Tali. Pero kailangan ko, Talia. Putol nito sa mga sasabihin niya. Wala akong pinagsisihan, okay? Not a single thing. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin pagkatapos ng gabing yun. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayoko matapos na lang tayo ng ganito. Kumuyom ang palad ni Talia.
Pilit na nilalabanan ng emosyon na gustong kumawala. Rowan, hindi mo naman kailangang sabihin yan para paganin ang loob ko. Gets ko naman, okay? Hindi ko na kayang itanggi, Tali. Mahina nitong sabi. Matagal ko nang sinusubukang huwag pansinin to. Pero nang mangyari yung kagabi, hindi ko na kayang magpanggap. Umiling siya. Huwag mo na akong pansinin pakiusap. Tapos mamaya sasabihin mo na naman na mali ang ginawa natin. Tama man o mali. Hindi ko kayang baliwalain na may nararamdaman din ako para sa'yo, Tali. Mariin nitong sagot. Pasensya ka na kung masyado ako mahina. Pasensya ka na kung masyado ko iniisip ang sasabihin ng lahat kaysa sa nararamdaman. Sandali siyang natahimik. Pilit niya pinoprosesong sinabi ni Rowan. Kung mananatili ako rito, ano mangyayari sa atin? Mahina niyang sabi. Hindi ko alam. Sagot nito. Pero hindi ba mas mabuting alamin muna natin kaysa tumakbo ka palayo? Rowan. Please, pakiusap nito. Stay, kahit ilang araw lang. Hindi ko sinasabing ayusin agad natin ang lahat. Pero wag mo akong iwan ng ganito. Babawi ako sa'yo, promise. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ganun kadali kalimutan ang ginawa mo. Akala mo ba ikaw lang ang takot? Takot na takot din ako. Na baka ako lang din ang masaktan sa huli. Pero pilit akong nagpapakatatag. Kasi gustong-gusto talaga kita eh. Then, let me help you face it. Dahan-dahan itong hinawakan ng kamay niya. Hindi kita pipilitin, Tali. Pero gusto kong malaman mong nandito lang ako para sa'yo. Hindi ko na uulitin yung ginawa ko. I'm sorry. Hindi siya agad nakasagot. Tila natunaw ang lahat ng depensang itinayo niya sa mga salitang ni Rowan. Ang bilis niya talagang lumambot pagdating sa lalaki. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi ko alam kung kaya ko pang masaktan. Okay? Ako na ang overacting masyado. Sadyang hindi ko lang talaga nagustuhan ng sinabi mo. Subukan mo lang ulit. Ilang ang hinihiling ko. Matagal siyang natahimik bago dahan-dahang tumango. 2 linggo lang. After that, I'll go. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Rowan halatang nabawasan ang bigat sa dibdib. 2 weeks. Ulit nito sabay marahang pisil sa kanyang kamay. Pero sana kapag dumating yung araw na yon, magbago pang isip mo. Hindi na nakasagot si Talia. Mas pinili na lamang niyang manahimik. Hihintayin na lang niya kung ano man ang gagawin ng lalaki. Pero aminado siyang nagtatampo pa rin siya rito. Maagang nagising si Talia kinabukasan. Akala niya siya na naman ang unang nagising. Pero paglabas niya ng kwarto, ay naamoy agad niya ang halimuyak ng kape at lutong bacon. Good morning, sleepyhead. Bati nito sa kanya. Napalingon siya kay Rowan na casual na nakatayo sa kusina. Suot ang puting t-shirt at gray na sweatpants. Habang abala sa paghanda ng almusal. Wow! Natatawang Aniya. Ikaw talaga nagluto? Of course. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi, di ba? Sagot nito sabay ngiti. Sit down. I made your favorite breakfast. French toast with strawberries. Ang aga mo namang magpakilig. Biro niya habang umuupo. Anong okasyon? Kailangan bang may okasyon muna bago kita ipaghanda? Gusto ko lang na ipagluto ka ng breakfast. Umupo ito sa tapat niya sabay abot ng isang tasa ng kape. You look tired. Hindi ka ba nakatulog na maayos? Medyo, sagot niya. Ang dami ko lang iniisip kagabi. About me? Nakangiting tanong nito. Wow, confident much ha? Hindi naman sa ganun pero umaasa ko. Napailing siya. Pero hindi niya rin mapigilang ngumiti. Rowan, baka nasasobrahan ka na sa pag-inom mo ng kape. Ayos lang naman kung aminin mo eh. Ganon din naman ako. Inaabot na ako ng madaling araw kakaisip sa'yo. Sabi nito. Naramdaman ni Talia ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Huwag kang ganyan. Bakit? Tanong ni Rowan, bahagyang lumapit sa kanya. Ayaw mo bang nilalambing kita? Hindi sa ganon. Sagot niya sabay iwas ang tingin. Baka masanay lang talaga ako. Then, let me make you get used to it. Natahimik siya pagkatapos nun. May kung anong kilig siyang naramdaman. Nang matapos silang kumain, sinabihan siya ni Rowan na huwag munang aalis sa mesa. Bakit? Tanong niya, nagtataka. Just wait. Sagot nito, sabay punta patungo sa sariling kwarto.
Ilang segundo lang bumalik ito na may hawak na maliit na paper bag na halatang sa isang mamahaling brand ng galing. Rowan, ano na naman yan? A gift. Sagot nito. Walang okasyon, okay? Gusto lang talaga kitang bigyan. I hope you like it. Rowan naman. Umirap siya pero halata naman sa kanyang boses ang kabatuwa. Sobra-sobra na to. Hindi yan sobra kumpara naman sa'yo. Inabot nito ang bag sa kanya. Open it. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Isang eleganteng kwintas na may maliit na diamond pendant ang laman. Rowan! Halos pasigaw niyang sabi. This is too much! It's just a necklace, Tali. Just a necklace? Hindi mo ba alam kung magkano to, no? Alam ko, akong bumili eh. Natatawang sagot nito. At hindi ko naman bibilihin yan. Kung hindi ko gusto. At kung alam ko na hindi mo magugustuhan. Hindi ako sanay sa ganito. Mahinang sabi niya. Then masanay ka na. Kasi lagi kitang bibigyan ng ganito. Tumayo ito at dahan-dahang inilagay ang kwintas sa leg niya. Perfect. Papuring nito habang tinititigan siya. Rowan, bulong niya. Hindi ko alam kung paano ka ibabalik lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi ko naman hinihingi na suklian mo to. Hinaplos nito ang pisngi niya ng marahan. Gusto ko lang makita ka masaya. Paano kung dumating yung araw na kailangan ko nang umalis? Then I'll find a way to make you stay. Sagot nito. Ang kulit mo. Sabi ni Talia pero napangiti pa rin siya. Baka isipin ko niyang sinasakal mo na ako. Biro niya. Basta, sa akin ka lang magpapakasal. Biro ni Rowan sabay tawa. Natawa rin siya at hinampas ito sa braso. Rowan, ang bastos mo. Joke lang yon. Natatawang sagot nito sa kanya. Pero seryoso ako, Tali. You make me feel alive again. Kaya kung kaya ko lang, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko naman kailangan ng regalo. Sabi niya at saka marahang hinawakan ang kamay nito. Dahil ikaw lang naman ay sapat na sa akin. Ngumiti si Rowan, saka hinawakan ang kamay niya. Hindi ko ginagawa to dahil gusto kong suyuin ka. Ginagawa ko to kasi gusto ko maalala mo na may isang taong handang alagaan ka kahit hindi mo nahilingin. Hapon nang dumating ang kaibigan ni Rowan sa penthouse nito, narinig agad ni Talia ang tawanan at maingay na pagbati mula sa sala habang abala siya sa kusina. Akala niya simpleng meeting lang ng magkakaibigan, pero hindi pala dahil parang mini reunion na yon ng mga lalaki. Rowan, hindi mo sinabi sa amin na may kasama ka pala rito. Sigaw ng isa, sabay tawa ng malakas. Natigilan si Talia sa kanyang ginagawa. Gusto niyang tingnan kung sino ang nagsabi nun, pero mas pinapangunahan siya ng hiya. Baka naman ayaw talaga niya sabihin para hindi natin istorbohin. Sabad naman ang isa. Narinig ni Talia ang boses na lalong lumapit. Kaya mabilis niyang inayos ang buhok at pinunasan ang kamay. Paglabas niya mula sa kusina ay 4 na lalaki agad ang bumungad sa kanya. Lahat ay mukhang sanay sa karangyaan. Pero may kanya-kanyang aura ng confidence at pare-parehong sobrang gwapo. Tali. Nakangiting tawag ni Rowan sa kanya. Come here. I want to meet my friends. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa mga ito. Hi. Sabi niya na medyo nahihiya pa. Talia, these are my brothers and my partners in crime. Noah, Luke, Ethan, and Dylan. And this lovely woman beside Noah is his wife, Molly. Ngumiti si Talia at magalang na bumati. Nice to meet you all. Finally, sabi ni Noah, saka malapad na ngumiti sa kanya. Kala namin gawa-gawa ka lang ni Rowan. Hindi kasi siya mahilig magkwento eh. Lalo na kapag tungkol sa babae. Natawa si Molly. Tama yan. Kanina pa namin siya tinatanong kung sinong babae sa kusina. Ayaw niyang sagutin. Nagkibit balikat si Rowan. Medyo nangingiti na sa kakulitan ng mga kaibigan. I'm going to introduce her properly. Properly? Biro ni Luke. Para namang girlfriend mo na. Luke, warning ni Rowan. Pero kita naman niya ang bahagyang pangiti nito. Ay, defensive. Sabad naman ni Ethan. Mukhang may something na talaga. Talia laughed nervously. Please, huwag niyo siyang asarin. Baka mausog pa yung something niyan.
Kaya pala hindi mo na tinatawag na uncle ngayon. Bulong ni Dylan na agad nakakuha ng tawa mula sa iba. Namula si Talia. Narinig mo pa yun? Aksidente niya kasing natawag na Uncle Rowan ng lalaki bilang biro habang nag-uusap ang mga ito through video call kanina. Nung nagpapaalam ang mga ito na bibisita, medyo hesitant pa nga si Rowan na papuntahin ang mga kaibigan dahil baka maingayan daw siya. Pumayag naman siya agad dahil gusto niyang makilala mga ito. Lahat kami actually, natatawang sagot ni Noah. Hindi mo alam pero nagvi-video call pa kanina habang nag-aasara kami tungkol dyan. Stop it guys. Sabi ni Rowan pero hindi na talaga nito maitago ang bahagyang pagngiti. You're embarrassing her. No, it's fine. Maagap niyang sagot. Sanay na akong tinutokso. Wow, that's so nice to hear. Maloloko pa naman ang mga magkakaibigan na yan. Sabi ni Molly. I like her, Rowan. Hindi siya madaling ma-intimidate sa inyo. Of course, she isn't. She's tougher than she looks. Sagot ni Rowan na nakatingin sa kanya ngayon. Wow, mukhang tinamaan na talaga. Bulong ni Ethan. Ethan. Putol ni Rowan pero tawa lang ang sinagot ng lalaki. Habang nag-uusap ang grupo, nakaramdam si Talia ng kakaibang saya. Maingay, magulo, pero nakakagaan ng loob ang mga kaibigan ni Rowan. Si Molly naman ang unang lumapit sa kanya at inalok siyang maupo sa tabi nito. So, Talia, kailan ka pa rito? Simula ni Molly. Isang buwan na siguro. Bakasyon ko lang. Sa Australia talaga ako nakatira pero mukhang mapapahaba pang stay ko rito. Sagot niya at dagdag. Let me guess. Because of him? Nakangiting sabi ni Molly. Humagikik siya. Partly. I knew it. Sabay tawa nito. Hindi mo nakita kung gaano siya kaseryoso nung tinatanong namin kung sino ka. Hindi ko pa siya nakitang ganong ka-protective sa isang babae. Matagal mo na ba siyang kilala? Tanong niya rito. Kasi kung magsalita ito ay parang kilalang kilala na nito si Rowan. Hindi pa naman sobrang tagal pero malaking pasasalamat ko sa kanya dahil isa siya sa naging tulay namin ng asawa ko para magkatuluyan. Really? Ginawa niya yon? Tumango si Molly. Yup. Anyway, boyfriend mo na naman siya diba? Ibig sabihin nakamove on na siya kay Claire? Claire? Sinong Claire? At hindi ko pa boyfriend si Rowan. Oh my God! I'm so sorry, Talia. Hindi ko na dapat binuksan pang tungkol dyan. Sagot nito. Nangunot ang kanyang noo. Bakit? Sino ba si Claire? Wala naman. Huwag mo na lang akong pansinin. Nagkunwaring hindi narinig ni Talia ang sinabi ng babae. Pero ang totoo, kuryoso na siya kung ano ang sinasabi nito. Tatanungin na lang ni si Rowan mamaya pag alis ng mga kaibigan nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumapit si Rowan sa kanya na may dalang 2 baso ng juice para sa kanila. You okay? Tanong nito sa kanya. Yes. Your friends are fun. Fun? That's one word for them. Sabi nito sabay tawa. Kung alam mo lang. Oy, Rowan! Sigaw ni Dylan. May nag-aalala sa'yo. Huwag kang ngepal. Sagot ni Rowan. Pero hindi naman ito inaalis ang tingin sa kanya. You sure you're comfortable? Yeah. Mahina niyang sagot at saka bahagyang umiti. Masaya pala silang kasama. Good. Kasi gusto ko maging parte ka ng mundo ko, kahit papano. Sabi nito. Natigilan si Talia, hindi niya alam kung anong isasagot doon. Napangiti na lamang siya sabay tango. Oh, look at that. Bulong ni Noah kay Molly, pero rinig naman nilang lahat. That's the look. You know, the Rowan look. Tama ka. Sagot ni Molly sabay ngiti ng matamis. That man's in love. Pagkalis sa mga kaibigan ni Rowan ay biglang natahimik ang buong penthouse. Parang nanibago si Talia sa katahimikan matapos ang ilang oras ng tawanan at biruan nila. Nakasandal sila sa sofa, hawak ang baso ng juice na hindi niya naubos. Habang si Rowan naman ay abala sa pag-ayos ng mga natirang gamit sa mesa. Ang babait ng mga kaibigan mo. Sabi niya habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Ngumiti si Rowan. They like you. Baka nagkukunwari lang. No. Sagot nito sabay upo sa tabi niya. Trust me. Hindi marunong magpanggap yung mga yon. Lalo na si Ethan. Kung ayaw niya talaga sa isang tao,
Mahahalata mo agad sa kilos niya. Umupo siya ng tuwid, pilit tinatago ang ngiti. Nakakatuwa nga sila eh. Parang pamilya mo na talaga. They are. And now, I want you to be part of that too. Sabi ni Rowan, tinitigan siya nito. Teka lang, biro niya. Baka isipin nilang girlfriend mo na ako. Natatawang dagdag pa nito. Ngumiti ito. Bakit? Ayaw mo ba? Rowan, umiling siya sabay iwas ang tingin. Huwag mong simulan yan, baka umasa na naman ako. Hindi ko sinisimulan, kasi matagal na ako nagsimula. Sagot nito. Natigilan siya, hindi agad nakasagot. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. I know exactly what I'm saying. Tugon ni Rowan sabay kuha ng kamay niya. At gusto kong patunayan yun. Napatingin siya sa kamay nilang magkahawak. Rowan, hindi ko kailangan ng kung ano mang patunay. Hindi mo kailangang... Talia, putol nito, sabay tayo. Wait here. Ha? Bakit? Hindi pa siya natapos magsalita, umalis na ito at nang bumalik, ay may dala na namang paper bag. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Talia na hindi yun ordinaryo. Kilala na niya ang mga mamahaling brand. Kahit hindi siya sanay makatanggap ng ganun. Rowan, ano na naman yan? Mahina niyang sabi. A gift, again. Sagot nito. Nothing big. Isipin mo na lang na bumabawi ako sa lahat ng mga panahon na wala ako sa tabi mo. Nothing big daw? Kinuha niya ang bag at tumingin dito ng matalim. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa necklace na binigay mo. Tapos may bago na naman? Just open it. Napailing siya pero sinunod pa rin niya ang utos. Pagbukas niya, napasinghap siya nang makita ang laman. Isa yung designer bag. Kulay ivory. Simple lang ang design nun pero halatang mamahalin. Rowan! You're insane! Bakit mo ginagawa to? Halos mapatayo siya. Because I can. Sagot nito. And because I want to. Hindi mo kailangan bumili ng kung ano, no? Para lang mapaligaya ako. Hindi ko naman ginagawa para lang mapaligaya ka. Sagot nito, seryoso na ngayon. Rowan, hindi ako sanay sa ganito. Napalunok siya, pilit hinahanap ang tamang salita. Then get used to it. Because I'm not planning to stop. Mahinang sabi nito sabay ngiti ng malapad. Natahimik si Talia sandali. Alam mong hindi ito tungkol sa mga regalo, di ba? I know. Lumapit ito at marahang hinaplos ang buhok niya. Pero gusto ko lang alagaan ka, Tali. Hindi dahil kailangan kong gawin, kundi dahil gusto kong gawin. Pero baka masanay ako. Baka magstay na lang talaga ako rito ng matagal. Pabulong niyang sabi. Then, let me be the reason you do. Sagot nito na halos pabulong din. Ngumiti siya at saka bahagyang tumango. You're impossible. Maybe. Sagot ni Rowan sabay ngiti. Pero aminin mo, you like it. Medyo. Natatawa niyang sagot. Good. Sabi nito. Kasi bukas we're going out. Ha? Saan naman? Secret. Pero siguraduhin mo magandang suit mo, ha? Anito, sabay kindat. Rowan, baka isa na namang sorpresa yan, ha? Of course, sagot nito, sabay akbay sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka ngumingiti ng totoo. At hindi na siya nakatanggi pa. Sa dami ng dahilan para lumayo, tila mas matimbang na ang dahilan para manatili siya. I have a question though. Sabi ni Talia matapos ang ilang minutong katahimikan. Nakatitig lang siya sa tasa ng kape na kanina pa niya nilalaro. What is it? Tanong ni Rowan. Who's Claire? Halos marinig niya ang biglang paghinto ng paghinga nito. Napatingin siya sa lalaki. Mariin ang pagkakatiim ng bagang nito at parang saglit na natulala. Claire? Ulit nito sa sinabi niya, halatang nagulat. Yes. Sagot ni Talia. Nabanggit lang ni Molly kanina. Tinatanong niya kung nakamove on ka na ba ron. Tali. So, who is she? Pinutol niya agad ang sasabihin nito. Is she your first love? Girlfriend? O baka asawa na? Hindi mo na kailangan malaman yan. Mahinang sabi ni Rowan sabay iwas ang tingin. Napangiti si Talia pero hindi yun umabot sa kanyang mga mata. So, may tinatago ka nga. Hindi sa ganun, Tali. Sagot ni Rowan, bahagyang napalakas ang boses nito ngayon. It's just...
Complicated. Complicated? Ulit niya na may halong pait sa tono. Lahat na lang yata sa iyo complicated, Rowan. Ako, ikaw tayo. At pati na rin yung nakaraan mo na hindi mo pa kayang bitawan. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Bulalas niya. Ang hirap kasi sa'yo, gusto mong paniwalain akong gusto mo ako. Pero ayaw mo maging totoo sa akin eh. How can I trust you? Natahimik si Rowan, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Bago muling nagsalita. Claire was my fiancé. Parang biglang nanlamig ang paligid ni Talia sa kanyang narinig. Fiancé? Yeah. Sagot nito sa mababang boses. We were supposed to get married 3 years ago. What happened? She died. Mahinang tugon nito. Car accident. I was the one driving. Napasinghap si Talia. Oh my God. I tried to move on. Patuloy nito pilit pang ngumingiti pero halata ang bigat sa bawat salita. Pero kahit anong gawin ko, may parte sa akin na natatakot magmahal ulit. Dahil sa huling beses na ginawa ko yun, may nawala sa akin. Rowan, mahinang tawag niya. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. I didn't mean to make you feel like I can't love you. Sabi nito. I just don't know if I still deserve to. Deserve? Oo. Kasi, paano kung mangyari ulit? Paano kung masaktan kita sa huli? Tumayo si Talia. Lumapit sa lalaki at marang hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kailangang isiping hindi mo deserve na magmahal muli. It wasn't your fault. At minsan magugulat ka na lang na darating ang taong mag-aalis sa takot mo. Tali. And maybe, pagpapatuloy niya, I'm not asking you to love me right away. Gusto ko lang maramdaman na hindi lang ako isang pamalit. Pamalit sa yumao mong fiancé. Hindi ka lang pamalit, Tali. You're more than that. Mahal kita. Then prove it. Sabi niya. Huwag mong ituring tong nararamdaman mo bilang pagkakamali. Kasi kung patuloy mong ikakaila, wala kang mararating kundi yung nakaraan na kinatatakutan mo. At hindi rin ako magsasettle doon. I want more. I deserve more. Natahimik ulit si Rowan. Dahan-dahan itong pinisil ang kamay ni Talia. Hindi ko alam kung kaya ko pang ulit magmahal gaya ng that. Then, love me the way you can now. Sagot ni Talia nang may ngiti sa labi. Hindi ko kailangan ng perpektong pagmamahal, Rowan. Ang kailangan ko lang, yung totoo. Ngumiti rin si Rowan. You're making it very hard for me not to fall. You know that? Good. Tugon niya sabay irap sa lalaki. Para naman may kasama ako malito. Tumawa ito na mahina at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakita ni Talia sa mga mata ni Rowan ang bahid ng pag-asang tila matagal nitong inilibing. Tahimik silang dalawa habang nakaupo sa veranda ng penthouse, makalipas ang ilang araw. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, malamig ang hangin. Ngunit sa pagitan nila ay may init na hindi na kayang itago ng alinmang distansya o takot. Alam mo, mahinang sabi ni Rowan habang nakatingin sa kalangitan. Matagal ko nang hindi naramdaman to. Yung bang tahimik lang pero payapa. Yung bang parang may dahilan ulit ako para gumising tuwing umaga. Ngumiti si Talia at saka marahang sumandal sa balikat niya. Hindi ko namang intensyon na baguhin ang mundo mo, Rowan. Gusto ko lang maging parte niyan kahit sandali. Hindi lang sandali, Tali. Sagot niya, mahinahon pero punong-puno ng kasiguraduhan. Kahit gaano pa ako katakot noon. Ngayon, alam ko nang kaya ko nang sumugal ulit. Dahil ikaw ang una kong naisip nung natutuhan kong bitawan si Claire. Napatingin to sa kanya at marahang hinaplos ang pisngi niya. Sigurado ka ba? Kasi ayoko mahalin mo ako dahil lang gusto mong kalimutan siya. Hindi kita minamahal para makalimot. Sagot niya, diretso ang tingin sa mga mata nito. Minamahal kita. Dahil ikaw mismo bumuhay sa parte kong akala ko ay patay na. Natawa si Talia habang pinipigil ang tumulo ang luha. Ang drama mo talaga.
Madrama pero alam mong totoo, aniya. Alam mong, noong una kitang makita muli, akala ko pansamantala lang yan. Pero ngayon nandito ka, ayoko nang mawala ka. Hindi naman ako mawawala. Basta wag mo lang akong itutulak palayo. Hindi ko gagawin yun. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa babae. Talia, bulong niya. I love you. Ngumiti si Talia at tuluyan na talagang tumulo ang luha sa pisngi nito. I love you too, Rowan. At doon sa ilalim ng mga bituin, nagtagpo ang dalawang pusong parehong sugatan pero natutong magmahal muli. Hindi na kailanman masasaktan dahil mas pinili nilang mahalin ang isa't isa. Marami man silang kakaharapin na problema, ay magkasama nila yung haharapin at patuloy na ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Habang nakasandal si Talia sa balikat niya, ay napapapikit na lamang siya at payapang napangiti. Sa wakas, nahanap na rin niya ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang tao. At sa tabi ni Talia, alam niyang hindi na niya kailangang matakot pang muli. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!